Ipag-remake din ni nila. Remit nila. Basta karungkuan daw. Siya nag-order. Ang putan nila mga kandis. Okay, kakao. Dalon pa din ng Surigao. Mga kandis. Ipak. Tanong sa pasok. Dalon ng Surigao. Remit lagi. Dalon ng Surigao. Adi na. Kapanakan mo. Abutuan din. Tagabutuan din eh. Tagabutuan din siya. Remit, paano lang siya? Uy, sana lieutenant na lieutenant. Kasi order, kasi nag-order na i-cremate siya. Siya. Iya nag-order. Kaya wala pa daw siya yuta sa cementerio. So, mura siya murang digong, no? Digong. Very practical. Ikaw. Kung madali pinakaparato, para daw dili na kung mag-ison. Na ako madali. Mahal ba yan? Huwag may pastor magpalubog. Ang alot, 40. So, kining kuan, i-reserve lang eh. Also, Ito na mo, asa na pwede ito niya. pwede, Davao Mission. Actually, namin nag-donate sa kuha, si Mags Laflor, ang iyang friend na Baptist. I-cremate man. Among gidayungan dito, gidala na mo sa mission. So ako na pag-transport, ang taga-dapat Oo, ipa-pick up lang. Oh, ina lang ko, kaya itong inon. Dito na sa St. Peter, na ibutang. 2 weeks na i-retain siya sa, sa Banacan. Ito, Ano ra, para ma-pick up lang. Dulit lang sa Davao Mission. Kaya, at kami sa una ni ko nagkuha. Kuya boy. Yes. Namin din sa St. Peter Panakan. Ay, Panakan, Kalinan. Kaya kung sa ako ay donate, ayaw lang kay. Mga... mas guwapo kayo. Wow, nag-iabot sa panahon. Sige, sige. Iya, naiisa sa kuan. Ako, ipatanong ako sa mga sa panahon ni ako, naapa ha, parang pag umana lang niya sige. Ngayong hapon sa tanan, on behalf sa Adventist Hospital Davao, o mga empleyado na karon, no? Alang sa among part also to offer our, in a way,
Alam ko na, dalayan ko ikaw, Diyos, na nagkaroon kami kanimo, na puno o kagool, kabugat sa kasing-kasing, ang sinabol na mapagtabo sa kinabuhi, sa pamilya, nililin. Mo silang idala niya kanimo sa mga tubalang ng Diyos, na ikaw ang Diyos na makahatag comfort sa mag-isa, makahatag kahupay sa kasing-kasing. Nabalik niyo ang pamilya o Diyos, pamilya dilin, nabalik sila kahit ang panahuna na tibok pamilya, inuupayon ng ilang mga ibati, na ano na po sila yung nag-iusa, bisan pa sa mga panghitabo sila kinabuhi, ano na sila ay paglao na makita sa unahan. Wala lahing makahupay kanila o Diyos, makatabang kanila kundi ikaw lang. Tabangin sila sa mga maabot ng mga panahon, ang tibok pamilya, kaya ito nag-ibog maay, bisan pa ubos sa mga pagsuray ng kalisos. Salangin nila matado sa kanamo, mga puno sa mga paminawan na makahupay usap sa mga kasing-kasing. Kaya yung itugyan ka ni Wakanan, salamat sa pagtulad mo sa mga pagkampo. Ito naman sa Jesus na panamas. Amen. Iyam, apit yam.
ikan sa Adventist Hospital Baro. Pag-ibig na kung naalit ang mga katawhan na ikatanan ng mga Kristiyano, ang usa ka kamatayon sa usa ka tawo nga nagdamot kay Kristo, usa kini ka ginansya. So instead na may na condolence, congratulations. Actually, ang kamatayon sa usa ka tawo, labi na niabot na 80, usa na kadako kayo na bonus na sa edad, no? O na may expression nato na condolences sa mga nasukan kay natural mo nila masubuktan pagbitan sa kamatayon sa kinilig. Now, ako lang iiban sa inyo ang mga iso nga at isa-isa ko sa inyo ha kung ano nga doon ay kamatayon. Pero sa likod mo ito sa naman ang buka. Nalay mo na Diyos ang hanong na kasalanan. Salamat ang mahal sa iyong lumaganam mo sa kinabuhin ng bihatan o kabuhin tayo sa kanatong taon. Magkaya karoon kami ang mahal din sa St. Peter Kalina. Sa pamahandong, samtang kami nagkasulong sa imong anak na si Sir Vicente. Kami karoon na gusto ko malandong sa imong mga pulo. Masabda na mo ni Amahan kung magkinabuhi kami sumala sa imong kabuluhan. Tugyan ako ng tanan sa ngalan ni Kristo na ang mga luwasan. So ang sindigan to sa mong awit naghatid na itong inspirasyon na wala'y bukat na muta na pilit na ang pasal sa kanyang Kristo. Ang naibigay na iingan butana, kita karoon na naakaroon, bali masulong na to. The moment, no, every activities naman ang sa pastoral o sa mga pastor na ito na KBL. Saan ang KBL? Kasama niya mo. Doon na say, mga tao, magbigo basta may birthday, may celebrations. Pero according to the Bible, mas maayo pa naman mag-ato sa panimalay na masubano. Kaya magkasing-kasing, may pagpamalan. Now, ako lang i-correction niya. Correction naman ako ng minong na pag may mamatay, yung pagbuot sa Ginoo. So, sayop na siya, dili pagbuot sa Ginoo na may mamatay. So, itugot lang sa Ginoo, kasi kung ang Ginoo ito magbuot, walay masakit, walay mamatay. Walay mag-uol, walay mag-away. Pero sa diyan, nakasalanan ng tao, naayutan na iyan itugot. Nung akong amahan, magsintay, ulot, kung magsintay, i-indus na karong February, kanang bukit pa ito karong, katong may one time nag-reunion ni medyo na nalipo na niyang pamati. So, nag-amending ko sa iya para makapahulay sa sentro. Karong bukit pa ito karong. Now, actually, ang kamatayon malay, ang kinabuhi malay siguro, pero ang kamatayon na sigurado. So, di kita kabuot, no? Ato rin yung itugyan sa kamot sa Ginoo sa kinakanak ng kinabuhi. John chapter 10 verse 10, nag-remind sa ito si Jesus Christ. The thief will come only but to steal, to kill, and to destroy. So that is the activity of Satan. The activity of Satan is to steal, to kill, and to destroy. Mga nanay kawatan, hindi gusto sa Ginoo ng kawangawa, pero the activity of Satan, gusto niya na kay siya din ang original na kawatan. Original na killer si Jesus, si Satan. So, mga nga, ganihan, linog man, makainumdum ko sa tulong kanog na himulisikan. Sunog, anong sunog? Isa na katamari na mamatay ang tao kung masupukit ka, matay fire drive, no? Kay sunog daw, masupukit, mamatay ka. Ang ikaduha, linog. Sir William. So, natay earthquake drill para kalikay ka kung di ka makang sa linog. Pero ang ikatulong na nog is lambanog. So, saya ito, ito lambanog, makaharap ko sa kisa ko. Nakaroon. So, nato i-share sa inyo nakaroon, the purpose of life and the hope beyond death. Kung sa may purpose sa atong kinabuhi. So, kiningan kong kinabuhi, mamatay kita sa kusaon. Pero naadi ay hope beyond death. So, may mga scriptures na akong i-share sa inyo. So, today we gather to remember and honor the life of our departed loved one, Sir Vicente, Lieutenant Vicente, Karin. So, death brings sorrow
because separation is painful. Yet, God's word provides comfort, meaning, and hope. Jesus said in John chapter 10, verse 10, I have come, I have come, that they may have life, and that they may have it abundantly. So, kung Satan activity is to steal, to kill, and to destroy, but Jesus said, I come to give you life and to have it abundantly. So, ang meaning atong to give us life, maybe ang kwan sa tuwa mga 30, 50 na mamatay nga 30 ang edad, heart attack, na ako'y mamatay ng 100, na 101 niya sa kwan na namot kung buhay pa ba karon niya sa hospital no, sa ICU. O niya. So, pwede man bisag mamatay ka mga 50 pero naata living a quality life, no? Natay sa itong relationship ito. But above all, the most important is abundant life, and that is eternal life, no? So, Christ reminds us that life is more than mere existence. Life has a divine purpose. According to Stephen Greeley, I passed through this world but once. If therefore there be any kindness that I can show or any good thing that I can do, let me do it now. Let me not live or only make it, for I shall not pass this way again. Kausapin ka, no? So, ang kamakayong mga igsoon, as we reflect on this truth, let us consider the acronym. So, para napo-share sa inyo, para dili kayo naanan mo na po ng acronym, no? Para at least ma-remind that kung siya acronym ani. So, ang acronym sa faith, at i-share sa inyo karon. Faith. Kahit maunang gikawat ni Satan, ang life is an spelling of his life, F-I-F-A. So, gikawat ni Satan ang letter F. Bisa na may nabilin. You cannot please God without faith. Nga naman, mamakap naman ka pirmi. Mamakap naman ka. So let me share to you the acronym of faith. So, letter F is follow God's purpose. So, ang pagtuo di ay nag-remove, giwala or nawala na instead of Adam and Eve, believe God or have faith in God, gikawat ni Satan. So, murag nag-grab siya. So, ang mga tao, si Eve o si Adam, kang Satan ang nag-follow. And since we are descendants of Adam and Eve, ang i-follow na to, sometimes we are unaware, we are following Satan. And sometimes we are unaware, we worship Satan. Unaware na siya, no? So, kanang mga mutanaw ng amusement, na asa may dagang mga ito, sabungan o simbahan. Mas darong mga ito sabungan, so mas dagang ang simbahan sa sabungan. So, human life is not an accident. Hindi mo nila. We were created by God and for God. So, ang tao daw na nagbukso, wala aksidente. Tingarin na ay nibuto ang kundog, buntis. Nibuto ang kundog, disgrasya. Pero dili na si Mario. So, nakoy na dito na sa mga community, ipakuha kami maayon, kay nabuntis dito, kay boyfriend, girlfriend ko, graduate, pakuha, at tambal dito man. Diba, ito karong buhay pa man. Ulitaw na, graduate na. Na-help ka, nabuntisan. Ibintil na yan. Meron niya, ang anak na yung pastor. So, meaning to say, human life is not an accident. Siguro sa tawhanong naghintan, maniging nga kung ang parachute ang buto, patay ang tao. Pero pagpundog, buhay ang tao. So, para siya, the ultimate purpose of our existence is to glorify God. So, karon magkano ko sa inyo, sulat ba na natawag-tawag niyo? Kung sa may purpose ka natawag ka, ako mismo sa pagkamilyo na ko na kanang nilihok ang si Precious man kung nilihok sa tiyan sa kumisis, mula nga, surprise ko, no? Na kamay na ko ng sperm cell na musunod ko, no? Yung tubo sa tiyan. Kaya karoon na ko na, no? So not by accident, mga ito. The ultimate purpose of our existence is to glorify God. To please God. Siguro ang uban sa to, ang boyfriend, ang ilang kanang purpose, to please their girlfriend.
Yang girlfriend ko, ang ilang kong purpose, to please the boyfriend. Ano na siya? Niya karon kung magbulag, ang uban mo, tabok sa kalsada na nagsakyanan. Magpakamatay. Nga naman, because wala, they are confused kung kinsa ang ilang in-place. Sa kusay, atong in-place ang itong mga barkada. Because we want to place na daigong ka. Gusto ka na daigong ka, appreciate ka, uy, magkabutan ni mo, no? Ato ko sa inyong balay, ihawag kong manok. Labi na sa mga pastor, at imanong bibig sa district, no? Miskitulungan. Miskitulungan ang tabla. Kadiri ka ng miskitiro yun. Matulong ng pastor. Ihawag kong manok. Isang naglumlum kay katong iglas man ito pa. Di man madakpan yung naas pastor. Miskitan. Maksindin ka ng naglumlum ng manok. Sa'yo magkataon ka ng boneless chicken. Kanang dito. So, kung sa may purpose, no? Na pinapulot na barkada. Di ako sa inyong balay, yung ating manok kayo, kaya ang gusto rin mo ma-please ka sa tingin. Pero sa napulot din mo kabarkada na ating manaway, so madiskalis kayo kayo, manaway mo siya, labi na itong balay o siya, nakakagaling pa. So, ano siya? 1 Corinthians 10:31. Whether therefore ye eat or drink, or whatsoever ye do all to the glory of God. Unsa daw? Maski pa doon sa mga limuon, mag-basketball ka, mag-pickleball, mag-volleyball, o bisan nagkaon ka o nag-inom, kung sumayuhato na to, do all for God's glory. Unang uban usay kung mag-basketball, mapiangan, na naman para nga makadaog yun. So, ang pag kumusta man sa atong dinhay mo, malipay ba ang Ginoo o masakitan ang Ginoo kaya na nasakitan. So a successful life is not measured by how much we accumulate. Magkapalit ka yuta, magkatugod ka balay, magkapalit ka sakyanan. But by how faithfully we follow God's purpose and bring honor to His name. So mga nila siya. No? So sa F to ha, dito A. Kung sisunod. Okay. Abundant life through Christ Jesus. Came to offer more than physical life. He came to offer abundant life. So, paano kita? Pilgrims na sa kalimutan. Alis nga kita sa kaldero. No? Kanang ka, muagi rin yung kalimutan na. So, we need to say, the most important is abundant life. The abundance Christ gives is not measured by wealth. Naghagkag kwarta, ano ba sa ito, ma-discount na lang, kaya gusto naging madato. Ang word nga, magdali, gusto dali madato. Kung dali, panitaron ang saman, mag-Diyos. Mailan. So, daghan na ilan sa investment, kaya gusto madato tayo. Popularity, gusto mo sikat. No? Naiparsan, mulukso ka ng mga bago, no? Sa to? Kanan mo lukso sa mga kawayan. Kaya para daghan mo follow, para mo sikat, popular. So, mga na siya, kung live ka, para siya. Pero ako rin, kung sa may purpose na ito ng live ka, no? Kana itigan ka, o inuwali, tinangan mo live. Or position, kung sa may position na ito. Kung nahimo ka kang department heads, nahimo ka kang senador o congressman, na usahay mag-away na dito sa senado, it is measured by peace. So, maskin pa rin, usahay, tingin kalibutan na itong ipuyan, temporary ka, kumuha tayo Jesus, gugut pag yun sa lukod, ang akong kahimdan sa kinabuhi, no? Kaya naiaway sa silingan, away sa mga senador, away sa mga barangay. Forgiveness, purpose, and a relationship with God. So, mga pinag pinaka-important, no? Measured by peace, forgiveness, both purpose, and a relationship with God. This is the most important thing, forgiveness. Kaya dali daw kita magkasala. Dali daw ito masayo. No? Usay, marong drama ang tao. Usay, hukuman na ito. Di nataka masayo. Marong drama. So, even when earthly life ends, hindi atong kinabuhi, maundang mo yun eh. No? Pero praise the Lord. Congratulations kang San Vicente. Kaya hindi ako yung San Vicente ang edad. That is very full na din siya. Sa biblical timetable, taas yun ang edad mga iso. So those who trust in Christ have the assurance that death is not the end of the story. So kita kaya kung mamatay lang, dili na the end
dili siya heir of history. But in worldly, worldly sa katawhan, wala kayo, 1 year pa lang, malimtan ka. No? Kung ikaw bata pa, kung ang imong asawa bata pa, yung kamatay ni mo, daghan din mo assume na kung sa katuloy, wala na. Hindi lang galing kasagaran. Nga naman, kay kita ng tao, siguro 2 years pa na sa William, tingali, wala na makahinumdum sa tao. Wala na makahinumdum sa tao. Okay, ang sa ganyan tao, sunod. So, abong na sunod. Ay. So, ay dito kagintiya ang word of faith. Ay, invest. Kung sa may itong invest, ano ba sa ito, may invest sa buo, pang-invest. Investment. Invest your life in what matters. Invest naman na ito. So, dili man lautan na natin kwarta, which is, that is very maayon sa kaya. Ang Ginoo, wak may dato kumbrin sa Ginoo. Pero ang mga katawan sa Ginoo, dato, girl. No, si Job, dato kay Job. Nasa 2 billion ang iyang tana, mga kung kapupuntong kamilyo, mga mga oxen, mga karnero. Sa ito nga time, hindi ka ba 2 billion ang iyang kwarta. So, very necessary na to, especially if you are Christian. But, kung sa may invest na to, invest your life in what matters. Naano ni sa Ecclesiastes 9 verse 10, whatever your hands finds to do it with all your might. So kung unsa din nakaplagan nato sa atong kamot, buhata kini ang tanan. Do the best, kung sa pa do the excellent. Because life is a gift entrusted to us by God. So sayop lang mo ingon hana gihulman sa Ginoo, di ba na may mag-ambong Ginoo, kining among hinulman na kinabuhi. So akong koreksyon na ang Ginoo wala na pakulan. Sir Jiran, di ba? Isang ubang mga pastor siguro expression, kini itong ginabuhi, hinulaman na dili. Ang tao ra ang magpahulan, ang tao ra magpahulan, hatag bawi, ang bawion. Pero ang Ginoo, gihatag niya ang gift, ang life niya, ang life na to, hatag yun niya. So, mamatay lang ka because that is the consequence of sin. Pero actually, kini kamatayon, dili siya kamatayon ha. Natulog ra siya ang handis. Natulog ra ang kita na mamatay ng physical sa Ginoo, natulog ra na siya because time will come na ukawala ka sa Ginoo. So life is a gift entrusted to us by God. We are called to invest our time, talents, and opportunities in serving Him and blessing others. So kabantay ka, ang Bible, actually ang Bible mga iso, ang summary yun sa Bible is vertical and horizontal relationship. Ang summary sa Bible, love the Lord with all your heart, that is vertical relationship, and you can only fulfill and you can only prove that you love God by becoming a blessing to others. Love your neighbor as yourself. And since we are guilty diyan, gusto naman daw si Kristo maoy na nalansan niya sa cross. Diba na sa cross? And ang cross is vertical o horizontal. So the cross, the message of the cross is love. Jesus Christ is we are saved by grace. No? So our purpose is to glorify God, and you can only glorify and praise God by becoming a blessing to others. So balik na muna pero may consulting. At the end of life, no, sa undan ang kinabuhi, what matters most is not what we possess, but how we use what God entrusted to us. So, kung mamatay man ka, naingingon rin nga, dili di ay kung daghan ka mga kaptanan, kaya saya gani, mapanin mo ng awayan sa mga anak, no? Pero, okay po, na ay kaptanan. Pero na ako yung nga, ang mga ginigano, pag mamatay, pag way kaptanan, ang mga anak magkahibo sa magtigong para nga, kung gusto ko lang mag-amot-amot na makatabang sila. Yun niya, usay mong baliktad, kaya kung ang ginigano nagkakaptanan, ang mga anak, hindi na noon magkasinabot kayo mag-ilog sa kaptanan. But what is most important is how we use what God entrusted to us. Last, sabihin na lang, trust, kung sa kanil, trust, letter T. Trust God's sovereignty. So, kaniya, sa linog kaniya, maupunto kung topic ko nga katong thanks, no? Trust God completely.
yes, okay man na natay fire drill, na may okay man na natay kanang earthquake drill, para kay ba tag-asa ka mula ka, asa ka maanto. Wala akong sulti sa inyo, ang pinaka-safe na dyan is trust God completely. Kaya mas yung pagtingan ka muliho, kung oras na yung nabatyon ka niya, itugod sa Ginoo. Dili pa, kung itugod ko sa Ginoo, maski pag-asa ka mulagan, maski pag-asa ka mutago, maski pag sa bunker ka, sa bomb shelter, kung nakay bulletproof na tulog ka buo, once na oras na mamatay ka, patay mo. Wala no? Life trip. Pero kung di pa yung ka patyon, maski magdatugan ka o sa kabiling, buhay ka yung ka. Because ang point niya is trust God completely. Pero tinangan mo under the five decade para matagaan na license mo. So alam siya, trust God's sovereignty. There are many questions surrounding that that we cannot fully answer. No? Why now? Ano karon pa man? Why this way? Why this person? Ano kini man namatay? O say, hindi ka na, ako na lang kung namatay, hindi ako anak. So nakoy mangmag na namatay, ako mama ngayon, ako na lang kung pero siya di namatay. So yet, faith teaches us to trust God's wisdom even when we do not understand His plans. Actually, pag we do not understand His plan, kita rin may confused. Okay? Ang plan rin sa Ginoo is to prosper, not to harm us. Kita rin confused kay masakitan ka, kaya kita rin po'y nilikoy sa programa sa Ginoo. Nilikoy ba, binito si, nireveal na ka sa iyang gusto. So the God who gives life is the same God who promises eternal life. And His love remains faithful even in moments of grief and loss. Ano yung last, no? Ano sa last, Julie? Hope in the resurrection. So ang hope mo bilang pinaka-most important. No? Kung mawala ka ng hope, that will be the one, the time na isa't insa na tao magka-unang-unang commit of suicide. But because of that hope, kung naantay paglaong, masolve siya, no? Hope in the resurrection. For the believer, death is not goodbye forever. No? The Christian's hope rests in Jesus Christ, who conquered death and the grave. And the same Savior who promised abundant life also promised eternal life. And therefore, our tears today are mingled with hope, and we look forward to the day when Christ returns and His faithful children will be reunited with their loved ones in His everlasting kingdom. So today, as we remember our departed loved one, let the word faith guide our hearts. Okay? Follow God's purpose, abundant life through Christ Jesus. Invest your life in what matters. Trust God's sovereignty. Hope in the resurrection. Because death reminds us that life is brief, very short. Short man ang life, pero resulti dili. Mas, labay labaw pa sa short, brief. So, ang life, death reminds us that life is brief. Brief kasuli. But God's purpose is no? So many of us choose to live for His glory. For His glory, no? Serve others faithfully and place our hope in Jesus Christ. For in the end, the most important question is not how long we live, but whether we live by faith. So dili importante nga kung usa ka taas ang atong kinabuhi. Siguro gusto ka maabot 100, but the most important, whether we live by faith. So congratulations, congratulations, and to all of us. God bless everyone. This is my prayer. Amen.
the dark of the midnight have I oft hid my face, while the storms toss above me, and there's no hiding place. Neath the crash of the thunder, precious Lord, hear my cry. Keep me safe till the storm passes by. Till the storm passes over, till the thunder sounds no more, till the clouds roll forever from the sky. Hold me fast, let me stand in the hollow of thy hand. Keep me safe till the storm passes by. Many times Satan whispered, there is no need to try, for there's no end of sorrow, there's no hope by and by. But I know thou art with me, and tomorrow I'll rise where the storms never darken the skies. Till the storm passes over, till the thunder sounds no more, till the clouds roll forever from the sky. Hold me fast, let me stand in the hollow of thy hand. Keep me safe till the storm passes by. When the long night has ended and the storm comes no more, let me stand in thy presence on the bright, peaceful shore, in the land where the tempest never comes. Lord, may I dwell with thee when the storm passes by. Till the storm passes over, till the thunder sounds no more, till the clouds roll forever from the sky. Hold me fast, let me stand in the hollow of thy hand. Keep me safe till the storm passes by. Till the storm passes over, till the thunder sounds no more, till the clouds roll forever from the sky. Hold me fast, let me stand in the hollow of thy hand. Keep me safe till the storm passes by. Keep me safe till the storm passes by. Manunod ka sa pagkanto. Ang sentimento sa mga kawit, wala yung nagyo sa mga salamin, nahatag ng inspirasyon ng kumahan. Nagyo sa mga bagyo, sa mga pagsubay, adunay kalinaw, adunay paglaong ng mga sa mga kumahan. Hindi kagutanan na ang among ikuya, mulabi rin kami. Salamat sa ating paglaong. Ito nag-aandam mo na, dito wala na sakit, wala na kagulanan, wala na panag-away.
Kami naghandong niya sa kalugar sa paraiso ng inyong kabayan. Samtang kami nagkabuhi pamahan, ang mga mihanyo ang yung palay ng protection, na mga binasa palimalay, na ibihin ni Sir Vicente. Ikaw mong maghahatag kanila pamahan, sa kong paglaong, palay ka mag-provide sa mga needs sila, financial blessing, sila kalimahan, tapos ka na, dito nila pagkain niya. Kaya po na ko, ang mga anak, sakop sa palimalay ni Sir Vicente. Kaya sila, wala mo sila dali upan, sila po, si Michelle, kaya po na ko si Artis, si Bigor, si Francis, yung si Clarence, si Hazel. Kaya po na ko si Winter, yung sa mga Candice at Ninyo, sila Albert, sila Lawrence, so mga kaapuhan ng mahal na ginapag-mention na yung mga pagkasayin sila mga tinutulungan. Kanan na itaroon din nakakamahan, nagkabi, itong mga pulong, nagkapatulong ko na sa tagsa na mga kasing-kasing amahan, ang palayan kami, mag-inuboy sumala sa inyong kabuto. Kasi ito kami, sa sala na yung bapat nimo, tulungan kami, magkapasayo sa kasalabato na. Kung iampo na mo, amahan, na ikaw padayon, maghatag inspirasyon sa panimalay, sa Midilin family, sa Midilin family, so yung mga iso, ng mga pagmangkong mga relatives. So, kanan niya, sakot silang bagay. Ito ginamang kinintanan ng mahal sa pangalan ni Kristo na among manduluas. Amen. Amen. Ma'am Domingo. Mermi Domingo. Rochelle po, pwede si babae everyone. Sige, katinda.